Etong igado tsaka yung bopis, yung paggawa nila special. Pulutok. Nandito ngayon tayo sa Abong by Riquitos, Filipino Seafood and Grill Resto. Dito sila located sa 241 Upper Bonifacio Street. May parking dito, pet friendly din. Ang concept ng resto nito at ang inspiration nila is mix ng Cordilleran, Ilocano, Pangasinan. Inspiration na ng pagkain tsaka yung design nila ng dito mismo sa resto, dito sa building. Minsan nag-hold din sila ng events. Katulad ngayon, may parang 50 packs na sila na event. Nakapag-walk-in naman tayo dito. So, siguro much better, lalo na pag weekends or peak days, mag-book or magpa-reserve, especially pag big groups kayo, ganun. Most ng menu nila is family, platters, ganun, or for sharing. Pero may mga rice bowls din sila. Pero kasama natin ang family natin ngayon, so yung mga for sharing ang in-order natin, tikman natin mamaya. So, natry ko na last time tong baterol nila. Yung ibang natikman kasi namin, may pakla, tas may pait. Pero yung baterol nila dito, manamis na mes, pero hindi nakakaumay. One serving lang. Pero para sa akin, pwede siya for sharing. Pero ayoko i-share. Kaya ko siyang ubusin. Last time kumuha kami ng tigisa kami ni Jay. Naubos ko yung sa akin, tas naubos ko rin sa kanya. May kasama na rin siyang mainit na milk. Etong igado tsaka yung bopis, advance order siya kasi yung paggawa nila special. Hindi siya yung masabaw na igado, parang pinaputok na kumbaga. May bituka, laman loob, mostly parang sobrang lambot na siya. Natosta na talaga siya. Meron din siyang garbanzos tsaka green peas, carrots, bell pepper. Ito. Parang siyang mix-mix. Yung lasa talaga ng mga laman loob, malinamnam, tapos may konting pait. Ano lang siguro yung suka. Yung ano ng suka, yung acid ng suka, yun yung parang hindi masyadong litaw. Pero other than that, nagraman. May condiments. May condiments. Yung iba gusto siguro, ikaw alam ko masarsa, pulutok or bopis. Bakit pulutok? Saan na nga tawag yung ganun sa Pampanga ata? Yan. Manghang. Parang may similarity sila nung igado. Konti. Parang mas malasa to. Fresh. Nung una, natatakot pa akong kumain ng mga ganito. Na-try na namin last time din to. Dito. And lasang dagat siya. I think it's fresh. Medyo salty na ma-fresh. Ito ba yung dinakdakan? Crispy dinakdakan yung dating niya. Bopis! Restaurant quality siya. Malinis yung pagkakaluto. Wala siyang lansa. Tapos na malabas lahat yung flavor niya. Wala siyang aftertaste na yung mapait-pait or whatnot. Dito yung igado. Kailangan ng pre-order. A day or two daw. Para ma-prepare nila ng maayos. Nandun yung flavor niya pero parang ano siya, atrasado pa. Mas malasa yung bopis. Alright, sinigang na belly lechon. Sabaw muna. Okay naman yung lasa. Nandun yung asim, sorry. Tapos medyo ano din, maalat. So sakto na siya. Malambot, tender. Sakto yung pagluto. Ito yung nagustuhan namin last time, yung fresh tsaka yung baked oysters nila. Press. Fresh. Galing pa daw to ng Pangasinan. Ito yung nagustuhan ko sa bake nila kasi hindi nag-overpower yung flavor ng bechamel. Tapos lamara mo naman yung bechamel, mild lang. Malalasan mo pa rin yung oyster mismo. Nasang dagat ka na siya. Lumpiang sisig. Ata, no? Hindi naman makapal yung balot. Mamiti siya, although hindi ganong malakas yung sisig flavor, kumbaga. Parang mag-expect ka kasi na yung sisig talaga. Oyster mushroom na fried chicken, pamilyar. Yung oyster mushroom na gamit dito galing pa sa Atok. So nag-utilize talaga sila ng mga local na produkto natin para yun, ma-champion yung mga local produce natin. Though yung texture niya hindi same sa chicken, meron silang konting similarities, yung parang may hila, ganun. Pero alam mong iba, parang ganun. Ang sarap ng aioli. Sinigang na belechon. Alam mo, ito yung gusto ko sa sinigang, yung malapot. Ganito yung asim na gusto ko. Ito yung dinakdakan nila. Na-try din namin to last time. Nag-start na pala yung acoustic nila. Hindi ko alam kung rinig pa ako. Anyway, yung dinakdakan nila is close to authentic naman. Although hindi siya inihaw. Kasi nga siguro yung preparation, fried siya tapos tinotorch siya lang para may makuhang konting smoky flavor. Tapos mix siya ng mayo tsaka may utak pa rin.
Crispy talaga. Tapos nandun yung timpla ng dinakdakan talaga ng Ilocano. Na asin, may konting pang liver taste. Nagraman. Di ba? Meron din silang laing. Isa din daw sa specialty nila to. Try natin. Lakas ng lasa nung laing nung gata, tapos nahuhuli yung anghang. Para sa akin, medyo nasa salty side lang siya ng konti. Pero sa katulad din siya na mahilig sa salty, feeling ko sakto lang to. Ito yung pinagmamayabang ni chef na dessert. Ito yung latik nila, na-feature na rin sila sa KMJS. Natikman na rin namin to last time and syempre in-order ulit natin. Masang lasa mo yung latik. Yung tamis niya yun na mismo yun. Tapos malambot tong likot niya. Pangkati. Pangbabakat. Pero medyo matamis siya para sa akin. Latik na latik talaga. So yun, mostly for groups to for family. Reservation. Ngayon may magbe-birthday. 50 packs daw. Kanina may nag-i-inquire din. Bridal shower for 10 packs. So yun, mostly for groups talaga. Pero pwede din sila for 2s or 3s. Ganyan. Pang date. Oo, meron silang mga rice platters for sharing 2 to 3 na. So, yan, kung dalawa lang kayo or solo you wanna try, meron din naman. Customer service nila, maganda naman. Very approachable sila. Kung medyo mga 5 or 6 kayo, unahan nyo na, pa-reserve nyo sa gazebo. Tong place natin, gazebo to, maganda to, lalo sa gabi. Check nyo na rin. Meron tayong dessert dito. Meron silang Sans Rival, tsaka blueberry cheesecake ba dati? Masang ice cream. Nasang ice cream nga vanilla na gano'n na may konting alat. Pero syempre, ganun. Pero syempre yung texture niya, Sans Rival. Yung naman lutong-lutong, tapos nuts. Nagado-nuts na. Ngayon siyang caramel. Mas gusto ko to. Sans Rival yung texture niya, pero yung lasa niya, para siyang yung ice cream na may nuts. Cheesecake. Pero oo nga, mas panalo to. Yeah. Ang dami kasing nangyayari dito sa Sans Rival.